I just grabbed the mic and then nagulat sila. Kumakanta na ako. Grabe nga niya, baka kahapon sa ngayon. Pero ako gusto ko syempre, Nipsey Hussle shit to. Dito na ako. Oh, yari ka. Ilang taon ka na? Wala pa naman tayo. Ako, 24. 24? May live-in partner na ako. Pero ayoko pa ngayon, sa ngayon di pa. You gotta put a ring on it. Welcome to the Paco's Place podcast. Visit ABBAeServices.com for fast medical transcription service. This podcast episode is brought to you by AB Music Creative. And the podcast will begin in 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, Mac, Raymond, Nick. Nice. Hey. Thanks for having us, kuya. Appreciate it. Anong meron sa 14? Eto. Meron kaming song. It's called The West Side Shit. Okay. So, ang mangyayari is we're gonna have a music video and everybody's gonna be there to rep. When you say everybody, sino-sino to? Pinoy that's interested in repping their culture. And Okay. mostly that who knows us, you know? So this is the hip-hop world, di ba? Uh-huh. Kamusta ang scene natin? And the reason why I ask, kasi a few months back, dinala namin sina Shanti, sina Glock9, tapos yung anak ko si Heaven You, nagra-rap din, ganon. Pero I've always wanted to dive into our local scene, di ba? Have you been on the events ba? Hindi pa nga eh. Okay. So, bakit ngayon lang natin pinapaugong to? Yun nga rin yung tanong ko eh. But we had to do it. Somebody had to go there and yung, alam mo yung sa, yung sa hospital. Yeah. Oh, yung sinashock mo. Shock, parang ganun. Kasi pero parang nagda-die down na eh. So, kailangan may bagong content, bagong artist. Parang culture natin poppin sa Pilipinas pero hindi dito. Yes. And then everybody that does hip-hop here, they always just, you know, English, they don't wanna be parang gusto nila dahil na lang mag-Tagalog kumbaga. Right. We just broke that and Tagalog. Embrace natin yung culture natin. We're gonna spit this in Tagalog. And then sa una nga parang ayaw namin kasi onti lang yung nagtatagalog. So English yung mga ginagawa namin kita. Pero you know what? Fuck that. Tagalog tayo. And then we attracted those Filipinos from the tunnels and the corners and you know what I mean? So yun, dun medyo nagsimula. Ikaw naman, Nick, paano ka napasama sa Mac na Raymond? Gandang kwento yan. Tawag dito, like, parang nag-post sila sa isang, sa Instagram, di ba bro? Then sabi ko, bro, baka pwede naman ako sumali dyan. So ikaw mismo nagsabi, no? Pero hindi talaga ako nag-rap. I like rap music, pero hindi talaga ako nag-rap. And then, minessage niya ako through phone na, hindi na through Instagram. Rekta na. Sabi niya, sige bro, make a lyrics, ayusin natin. And then we hop in dun sa studio niya. And then this guy helped me a lot. Si Raymond. Si Raymond yung nag-fix lahat kung paano ko sasabihin yung kanta, every words, every bar. Siya talaga yung nagano sa akin. So time out Nick. So wala kang idea na kaya mo pala gawin to? Wala kang minimimic na Francis Magalona, Glock9, wala kang ginaganon dati? I like ang gusto ko lang talaga, I mean, I could rap in American rap, like, kasi marami. Sino heroes mo? Lil Wayne. Okay. Okay. Lil Wayne, yeah. So, kaya ko sumabay sa mga ganun, pero yung actual na ako na, yung lyrics ko na, and then yung beat na, hindi Tagalog na. So nung sinabi sa'yo ni Mac at ni Raymond na, sige, try mo, kami bahala sa'yo. Anong pakiramdam nung? Kinakabahan ako. Super. Kami lang ngayon. Nasa banyo pa kami nito. Nasa banyo kami. Kinakabahan ka pa nun? Kinakabahan ako kasi. Ano ginagawa niyong dalawa sa banyo? Practicing. Practicing kami. First song niya po First song niya. Kasi gusto niya kasi ma-isolate kami from the group para makapag-concentrate ako. And then siya talaga Yun naman talaga pag gusto mo i-isolate sa group dahil mo sa banyo. And then every step of the lyrics, tinuturuan niya ako, ganito mo may pa-pronounce, ganito mo sasabihin, ganito mo. And then nung nasa boot na ako, medyo nervous pa rin ako. Humingi pa ako ng tubig sa kanya, bro. Tubig. Gusto niya, nandun din kami sa boot. Kasi, so anong feeling nung narinig mo yung final? Nakakatuwa. Nakaka-excite. Like, hindi ko akalain na kaya ko pala. Yun yung word, no? Hindi ko akalain na kaya ko pala. Yeah. You just gotta roll the dice, you know? What's your story, Raymond? Sa West Side Shit. Sa pagrarap mo? Sa pagrarap ko. Actually, nag-start lang ako nung pandemic eh.
nung Okay. COVID lockdown. Prior to that, hindi mo alam na kaya mo to? Nagsusulat na ako, bata pa lang. Nagsusulat ako mga kanta, pero hindi Hindi ako rap. nare-release. Teka, nagsusulat ka ng poems, pero ang genre, hip-hop na? Hip-hop pa rin. Medyo may tono, nilalagyan kong tono ng hip-hop, pero hindi ko rin i-release. Bakit? Well, siguro sa doubts, ganyan. Yung limiting belief, pag-usapan mo. What caused you to doubt yourself? Was it parents, environment, ano? Wala rin sigurong time eh. Puro ibang ginagawa ko ng panahon na yun eh. Ginagawa ko lang yun pag trip ko lang eh. Ngayon, more tutok na ako ngayon. Iba yung maganda yung sinabi niya, based on unang tanong ko sa'yo, Mac, walang time. Wala. Di ba? Kasi ang unang tanong ko sa inyo was, bakit ngayon lang to? Kasi tulad ng sinasabi ni Raymond, ngayon lang tinutukan talaga to. Di ba? Parang, now we got time. So, yung mga sinabigatin, yung mga ganon, kasama nyo ba? Kaaway nyo ba? Hindi naman eh. Parang may sarili talaga kami. Ginawa namin yung... Actually, we're trying to create our own wave. Yeah. Parang LA Tagalog, na nagra-rap Filipino. na Pinoy dito, we don't give a fuck. Napansin kasi namin, maraming Filipinos dito sa US, pero kanya-kanya sila, and Right. most of their songs are English. So we're trying to push the Filipino music, like All Filipino lang. yeah, Tagalog May label na ba kayo? Actually, it's production. production. Yeah. So, bakit hindi label? Bakit production? Parang kasi you can create your own label now, 'di ba? Parang yung mga CD Baby, DistroKid. Right. Why don't you do it for the group like yung mga katulad ni Nick? Say parang I would say pwede siyang maging label in the future. Kasi halimbawa si Raymond, Sina-challenge kita. yeah, he's been it's business, di ba? He's been doing songs, right? Right. Like nakita ko yung folder niya, parang like he got like 30 songs. And then some other guys had 10 sons. The album na yun, no? Pwede mo nang i-release as a label. Oo. Pero we're still trying to figure that out. I think Pero you should. magandang idea yun, kuya. Oo, kasi mangyayari, dadami yung mga taong pupunta sa inyo. Parang ginawa ni Dr. Dre, di ba? Si Dr. Dre, si Eminem, ngayon si Easy Mill, nasa label na nila, di ba? Because there is power in numbers. Right? So itong sa 14, ano ang... Okay, shoutout nga pala kay Chrissy kasi... Shoutout kay Shoutout, Chrissy. Chrissy. Sa anak ko. Bakit hindi kayo lumapit sooner? Oo nga eh. Pero I think I really believe in divine alignment. Okay. So, Explain. Di nangyari to before. Nangyari to ngayon. Everybody just energetically aligned. Parang free-flowing, hindi pinilit. Right. You know, Friday, Thursday, release Thursday night, Saturday event. Wow, like everything's happening like right now, fast. You know, you just open the door and then it happens. Yes. Salamat sa pag-invite. Now, itong ginagawa nyo, is this going to be a one-off or gagawin nyo to This is gonna be a start-off. Good. I guess. Yep. So, mapapadalas yung mga punta nyo rito. I guess, yeah. Kasi kailangan natin i-build yung community. Di ba? So, We're here. what's the big picture? The big, Sa'yo, Mac. the Kasi big kaya sa akin, Adesso. the big picture, parang magkaroon talaga ng LA rap scene. Like, Pinoys creating their own events na... Pinoys creating their own events. So itong ginagawa nyo, you want to encourage other Pinoys to create their own event o gusto nyong lumapit sila sa inyo? Lumapit sa amin yung parang sa amin. Good, Na, okay. guys, nobody helped us to, create this. Parang gusto namin say, upcoming rapper, a Pinoy one, na gusto niyang i-showcase yung, like, starting from hopping on the studio to creating their own events, Right. being on the studio. Kasi doon kami nagkakilala on one event. Shoutout kay Cory Miranda din. Doon kami nagkakilala. Tapos, parang gusto rin namin ma-overextend yung Right. kung ano meron kami. Binanggit mo si Cory Miranda. Si Cory Miranda, bilib ako sa kanya because when she decided before the pandemic to not have a 9-to-5 job, siya talaga lahat yon. She's a hustler. Okay? She's a go-getter. And you can never fault anybody for doing that. Diba? But that's Cory doing it for her and her family. Binanggit mo si Cory Miranda. Ano ang napulot mo kay Cory Miranda? Hustlin. You know what I'm saying? Hustlin. You know what I'm saying? So ngayon, yung mga Glock 9, yung mga Shanty Dope, yung mga Flow G na dumarating sa Amerika, what do you have for that or against that?
I don't have anything against that. For that, I'm here open arms. If they need opening acts, you know. Next time, o-open na sila sa amin. Di ba? Pag nandun naman kami sa... Yun ang gusto ko pag-usapan. And mahal ko yung mga yan. Sina Shanti, sina DJ Clumsy, they've been to the studio, no? Sina Glock 9. Pero ako rin, from your perspective, guys, mas masarap yung hindi ko sinasabing hindi natin sila kailangan. Pero it would be nice if you guys can start something wherein bringing them becomes icing on the cake and not the cake itself. What's your take on that, Raymond? Yeah, that's maganda yung ganun na magbi-build kami ng sariling pangalan namin, then doon na kami mag-meet from there. Yeah. Yeah, yung mga nauna, yeah, parang ganun. Mas maganda kasi mas matibay yung foundation. Alam mo yun, ganun. Hindi ba kayo territorial? Hindi naman. Any territory kami. Yung West Side Shit na tinutulak namin na kanta, na binubuo namin na group, mukha siyang parang gang violence kasi yung mga itsura, puro tatuan, ganyan. Si Nick, puro tatuan. Mga ganyan. Pero hindi talaga unity ang pinupush namin. Unity. Yun talaga yung basis. Hindi siya gang related. Magkakaibang grupo kami na nagsama-sama. Nagsama-sama sa iisa pa rin mag-unite. Kaninong idea yung pagsasama-sama ninyo? Ito siguro. Pero sa lahat din yun. Paano mo sila... Ito yung story ng West Side Shit. Ito. West Side Shit. Meron simulan ko ba sa story? Oo naman. Yung pinaka-real shit. Meron kaming mga kanta. So, nagsusulat kami. Pag nagsulat ako, lalagay ko na agad with Raymond. Like, kasi naisip ko na siya, second verse ka or hook ka or whatever. Meron kaming tropa, si Romer. Shout out, Romer. Shout out, Romer. So, pati kay Jan nga pala, shout out. Jan. Yeah. Head of security. Tapos si Romer, kasama ko na siya nasa isip ko na siya talaga siya kasi this is his song with me. Okay. Tapos something happened along the way na may nangyari. Ano nangyari? Social media bullshit na nagkaroon ng misunderstanding. Yeah. May pinost ako na hindi naman para sa kanya, nagalit siya and all that. So, medyo nag-part ways. Part ways. Do his own thing. Okay, no hate on you. Tapos si Raymond, ganda ng kanta na yan. Akin na lang yan. Sabi ko kay Romer to eh. Sorry dyan. Dapat kayo. Sabi ko, you know what? Sige, spitan mo na lang. May beat na eh. By the way, sa mga hindi nakakaalam, ang spit is gawa mo ng bars. Sulatan mo na lang. Sulatan mo na lang. Freestyle mo na lang. So, sinulatan niya na. Ganda ng sulat niya. So, we hopped on the studio. We had a little event in the studio. Smokehouse Studio nga pala. Check it out sa Crenshaw. Yun. Talaga tumpa kayo, ha? Kami nga lang mga Filipinos dun eh. Talaga vibe kayo ron, ha? Nipsey Hussle, the great. Shout out Nipsey. Doon kami, kapitbahay namin si Nipsey. Talaga? So, we're gonna be the Nipseys in the town. Watch out. Tapos nandun kami sa studio, vibing kami dun. Etong si Kado, shoutout Kado, narinig niya yung verse, yung hook ko. It's yung hook. It goes like this. It's a Filipino West Side shit. West Side shit. And nandun yung mga tao sabi na, bro, I wanna in that shit, bro. So, 3 na. Tapos meron pang isa pa, si Ronald. Shout out, Ronald. Bro, baka pwede na mga pang-4 yan. Sabi ko, bro, 4 na. So, the song's getting longer. Wait, okay. So, the song got longer. Hindi kayo nagbawas ng bars. Hindi na. Tapos 4 na. Tapos it fast forward, parang 12 na sila. Pumunta na sa The Bay. May mga tropa na sa The Bay. Shoutout sa kay Galusi tsaka kay Pau. So ngayon, pinapakinggan namin kanta na to. Epic na. Everybody had their own style. Everybody had their story, his story. Tas in one song, and it's balik sa sinasabi niya na unity. You know what I mean? Wala nang competition against. Wala nang competition. You can have competition against yourself, pero True. All we doing is collaboration. And it is helping every inch of us, you know? Galing. Di ba? Yun yung West Side shit. So, pinupush namin yun. So, if ever na matapos yun, everybody shows up, dun mo i-rep yung sarili mo. Nasa Facebook to, no? Nasa Facebook, nasa Instagram. So, it's an invite. Pero meron yung live nandun pa. Hindi pa namin na-post yung sa Spotify yung original. I really believe na you guys have to start making a label out of this. Para at least may kinakapitan lahat ng tao. Hindi yung
mag-record and then bahala na si Nick sa sarili niya. Yung tipong alam ni Nick na pag gumawa siya ng kanta, without him knowing yet, mailalabas nyo through the CD Babies, through the Distro Kids, di ba? Mga ganon. And then eventually, if he wants to branch out, sabihin na lang niya, Raymond, Mac, alam ko na kung anong gagawin. Thank you. That's good, yeah. Di ba? But at least, you guys need to do that because it needs to be represented well. Correctly. Right? So, Crenshaw, ha? Sa mga hindi nakakaalam, ito ang What's up, niggas? Ito ang Crenshaw malapit sa hood. Sa hood mismo. Sa hood mismo. Crenshaw and Slauson. Kita mo, Din yung studio. So, ito kwento mo, unang pagdating mo. Okay, sandali. Pero, saan kayo nakatira? Doon kami nakatira. Doon mismo. So, doon kayo lumaki. Hindi namin lumipat kami. Pucha, so talaga hinanap nyo, ha? Hindi naman. Maganda yung doon, malapit kasi sa stadium, may real estate. Right. You know what I'm saying? Sandali, ha? Lilinawin ko lang. May mga taong gustong umalis ng hood. Kayo, to get the vibe. Yeah. Pumasok kayo Ito ron. kami, mga convertible kami doon. Nag-shoot kami ng video. Sa mga hindi nakakaalam, guys, totoong lugar to, ha? And if you don't play the part, you will stand out. Diba? Yes. I guess. Ang makulit nga, di ba blue doon, mga Crips? Yes. Si Mac laging naka-red doon. Pre-represent ko yung Pilipinas. Yung Pilipinas Blood and sweat nila So, Andres Bonifacio. kailangan mo mag-explain sa mga blue na Hindi na ako nag-explain. hindi ka nila ginagalaw. Hindi ka na nag-explain. Basta, may mga Keep it OGs cool. naman na makilala. Sandali, It's just all about respect. Yeah. Okay. Hindi ka naman lang, okay, wow. Okay, exciting tong part na to. Hindi kayo nakatira sa isang bahay, ha? Hindi. Okay, Lagi lang sila nasa bahay. So, ikaw ang lumipat. Aha. Kailan mo naman naisipan lumipat at naka-weed ka ba nung lumipat? Naka-weed talaga ako. Wala nang iba. Kahit anong decision sa buhay, naka-weed. Kasi baka wala. So, okay. Paano pumasok sa isip mo Eto, na, nilipat ako ng Crenshaw. Shoutout sa asawa ko, Mian. Sinama mo ba asawa mo, ha? Ano yun eh, collective decision yun. Yung dalawa. Kasi syempre naghahanap kami ng bahay. Like 2018, 2017. Makikwento mo sa akin. Tapos, Gusto ko marinig edi, ito. we lived in Koreatown for like 10 years. So, walang parking, laging hirap ng ano. Pwede ka naman mag-eastbound, di ba? That's correct yun. So, marami kaming bahay ng mga tinignan. Tinignan namin Alhambra, magandang mga schools. Pa-isda. Diba? Madaming 99 ranch, makabili ka ng isda, you know what I'm saying? Tapos, kung saan-saan. Bali, mainit. Diba? Kinonsider ko lahat. Tapos, meron kami nakitang... So, teka. Ano yung conversation yung ni Mian? internet lang lahat nung tinitignan namin eh. Pero ako gusto ko syempre, Nipsey Hussle shit to. Dito na ako. sa kanya, siya naman. May anak ba kayo? Meron. Dalawa na actually, kakapanganak lang ng isa. Shoutout kay Malaya tsaka kay Matikas. Congrats. Newborn. Ganda ng pangalan, ha? Malaya. Newborn Matikas. 10-day-old pa lang si Alam ba yung papi ko, pangalan niya Freedom. Freedom? Si Malaya. Yun na. Okay, go. Tapos, nakita namin tong house na to. Kasi meron din kaming agent na naghahanap. Binabatuhan kami ng open house, ganyan. Pagpunta namin dun, it's in the middle of 110, 105, 405, Convenient. 10. So, gitnang-gitna. Lahat ng freeway. Lahat ng freeway, gitnang-gitna. Pero, nigga shit, bro. You know what I'm saying? In Hood the shit, hood, bro. yeah. Hood shit. Sabi ko, alright. Okay ba kaya sa asawa ko to? Sabi. Yun ang maganda. At least kinonsider mo naman. Okay siya. Kasi paano mo sinabi? And the reason why I wanna ask is, kayong dalawa ba may asawa kayo? A girlfriend pa. Girlfriend. Siya Meron. Okay. Kaya ako tinatanong, dahil like, wala naman pa ako place kung si Miss Jaja, hindi pumayag eh, di ba? Importante may support ka ng asawa mo, di ba? So, okay. So, paano sinabi kay Mia na... Actually, siya yung may gusto eh. What? Kasi nagustuhan niya yung place, nag-open house, tingin namin. Ako gusto ko square eh. Gusto niya Spanish. So, nag-combine dun. Square and Spanish. Tapos yung itsura, like the bedrooms and stuff, maraming bedrooms, maliit lang, sakto lang. I don't wanna... Kasi ako maglilinis nun eh. Of course. Diba? Yun. Tapos, presyo, medyo above budget ng onte. Pero, kinaya na. Nung nakita nyo, anong vibe mo? Galing akong work nun. Okay. So, ang ginagamit ko, e-bike Okay, na maliit yeah. na. So, K-Town, downtown lang ako, 3 miles. So, Right. okay lang ako. So, one time, yung time na yun, first time ko nakita yun, so, makikipagkita ako kay Mian with the agent to see the house.
dala ko yung scooter ko na 10 mile lang. Yung Slawson, bro, puta hood shit eh. Puro lubak. Walang yung sidewalk na pwedeng Sa kalsada ka talaga. Ang bibilis pa ng mga negro doon, di ba? Ito ba talaga to? Ito ba talaga to? Pero pag pull up ko doon, ang ganda ng bahay. So, malinis, got the space, tas yung likod na ganito, halfway done ADU. So, sabi ko, wow. So, may ADU ka pa? Yun, may ADU. Sa mga hindi nakakalam, back house po yun. Ayan, okay. Accessible dwelling unit. There you go. Okay. Tapos, sabi ko, wow, hindi ko pa naisip studio to. Naisip ko lang, somebody gonna cut with red. Parang pag may pinarenta ako dito, kalahati na agad yung renta ko. Kasi over budget eh. Oo, over eh. Sabi ko, tana ayos, sitting pretty na ako dito, kalahati na lang konting patch na. 2018 to 2018. Okay. Tapos, fast forward 2020, hindi ko na natapos yung gagawin ko kasi yung mga quotes, 25K, 10K, hindi ko kayang gawin. Tapos, nag-stuck na lang sa utak ko, you know what, I'm just gonna do this. Shoutout sa tatay ko kasi showed me a lot of carpentry work, yung mga tumawak ng tornilyo, martilyo. So, ikaw tumira? Tinira ko. Front and back, you know what I'm saying? But it took me 2 years. Ito, Banyo King. Ikaw tinira mo. Pero it took me 2 years. Kahit na. Diba? Tapos, little by little, nung medyo mag-open na ako, na feeling ko na mag-open na, yun na yung time na dumating na sila. Like, divine alignment din talaga na nakilala ko tong mga to. Tapos, may booth na ako, sinama ko na. Hindi, actually, hindi pa pala yun. 2 years na akong hindi nakakakuha ng rent. So, man. diba? Kasi nakatenga. 2 years. So, nag-decide na ako, broke down the wall that then and there, na talo na ako eh. Hindi ko na kayang habulin to. Yeah. So, I'm gonna just make it as a studio kasi eto na alam mo yung feeling, alam mo doon sa sinabi ni Mac Raymond, Nick, if you do it long enough and nakasurvive ka, like parang may example, yung kaibigan ko nag-aaral siya mag-nursing. So, nag-aaral siya mag-nursing, hindi siya nagtatrabaho. After 2 years, natapos siya mag-nursing, di ba? So sabi ko, hindi ka nagtrabaho for 2 years. Hindi ka namatay. Hindi ka namatay? Bakit ka mag-nurse? O ngayon, hindi siya nurse. Pero may... pero history, meron siyang anytime. Sabi niya, oo nga no. Kasi sabi ko, you have your freedom. Yeah. Parang in his case, 2 years ka nang dapat pang renta yun. Pero, na ano mo naman? Kinakalculate ko pa nga. Sabi ko, tangina, down na ako ng gantong karami. Sabi ko, di na, you know what? Wow. Onting na lang. Yun na nga, delayed gratification. 2020 yan, yeah. 2020, it's ngayon, 2023 na. Right. We've been doing music for maybe a year now. Parang, pero under construction pa rin. Pero, you'll see it. Nung una ka nagpunta sa bahay niya, nung sinabi niya Crenshaw. Pumulap ako doon, di ba? Maliit lang yung street, makitid. Rapper ka pala, ha? Hinahanap ko yung Taiwan. It gets real when you see the neighborhood. Di ba? Yung mga iba, mga homie shit, mga gano'n. Pag ikaw nandun, hello po. Pag nakita mo na yung mga kandila doon sa kanto. Oo. Kandila sa kanto meaning, pag may namatay doon, may memorial po doon, may kandila. Mabilis lang yun. Next thing, nasa kabilang kanto na ulit. Okay, so nung nagpunta ka, nag-pull up ka sa kanila. First time ko sa kanila, dahan-dahan ako, hinahanap ko yung bahay. Tinitingnan ko, ito ba yun? Mamaya may malaking truck sa likod ko. Iblino yung horn, ang tagal Pinasok ko na sa garahe niya. Hindi ko pa alam kung bahay niya yun. Buti na ng bahay niya. Pinasok ko na yun. Kinana ko na agad. Yun, unang punta ko doon, ganun yung experience ko. Sabi ko, makulit mga tao nga dito. First time Mataas insurance sa amin sa lugar namin. Of course. So, pero you being there. Yeah. Because it's everything. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin rapper ka tapos nakatira ka sa ayoko na magbanggit. Sa mansion. Hindi, okay lang yun pag mayaman ka na, di ba? Okay. But when you're struggling, doon ka makakuha ng inspiration to be there, di ba? So ikaw, when this became real to you, nagpunta ka rin sa bahay ni na Mac? Yes. Kasi doon nga magre-record So, alam mo na, sinabi na ni Mac, Nick Yeah. Nasa hood kasi tayo. lumaki rin naman ako sa... Hood rats din naman. Saan ka lumaki, Nick? Sa may Pico. Sa may
MS-13, lahat ng mga Spanish guys. Pucha, talaga. MS-13 talaga. Mga Playboys in 18th Street. So How does it feel growing up in... You grew up in that neighborhood and then you went out of that neighborhood. Doon pa ako Pilipino town. Ikaw naman. Hindi ka naman lumaki doon. Hindi. Pinilit mo pumunta ron. Hindi, bigla na lang ako napunta doon eh. Hindi ba na-realize kayong dalawa na gano'n? Ikaw pinilit mo pumunta ron. Ikaw pinilit mong... Parang yung mga sa Pilipinas, yung, di ba mga probinsyano gusto pumunta Manila, tapos mga Manileño gusto, di ba? Yun na lang sa Tondo. Ano ba Yung mga talaga? taga-Tondo, Divisoria, pumupunta sa mga magagandang lugar, di ba? Yung mga magagandang lugar, dito ako bibili ng negosyo sa Tondo. Gusto talaga ng tao. Gusto talaga nila. Excitement. Maiba yung surroundings mo kasi you gotta grow. Paano ka tinanggap ng neighbor mong bumisina sa kanya? Kaibigan mo ba yun? Siguro, hindi Hindi yata. yun. Iba Hindi yata. natin kilala yun. Ito, kwento ko yan. Yan. One weeks. Nandun na ako sa bahay. 1 week. 1 week. 1 week. Tapos, Only Filipino in the neighborhood. Only Filipino nigga in the hood. Tapos, birthday ko, March 8. Tapos, naalala ko yun eh. Meron ako Honda Civic. Siyempre, pag Pinoy ka, Honda Civic, lowered, kintablagi, punas-punas, di ba? Tapos, meron akong curse eh. Ewan ko kung sana na-lift na yun. Na-lift na yun. May curse ako. Lahat ng mga bali ko, mga scratch ko, mga tahi ko, happens on my birthday. Oh, wow. So, I was aware that it was my birthday. And I was on a different hood. Tapos, may ginagawa ako sa bahay. I just needed a little small screw. Tapos, Home Depot is like 0.3 miles away. Okay. Sabi ko, what could go wrong? Diba? Hop on the Honda. Tapos, liliko akong ganito. It's a 4-way stop. And then, 2-way stop lang. At dito lang yung stop. So ako, nandito ako. Kasi, chill lang ako eh. I wasn't on weed, I wasn't on alcohol, nothing. Matino ka nito. Umaga. Parada akong ganun. Tapos sabi ko dun sa taong nag-pull up dun sa stop sign. Sabi ko, go ka na. Kasi naka-stop na ako. Yeah. Sabi naman niya, hindi, ikaw na. Tapos it went on. Tapos sabi ko, hindi, ikaw na. Tapos sabi niya, hindi, ikaw na. Tapos ako napaisip ako, shit, siya yung tama. Kasi ako wala akong stop eh. Yeah. So lumiko ako. Pagliko ko, nakatingin ako sa kanya, meron mabilis na isang itim. Sinapul ako sa harap. Pagkasapul ko, labasan yung mga negro doon. Sabi niya, yo, what's up? Yung iba, kilala na ako, nagpakilala ako. Tapos sabi ng isa, you just got initiated in the hood, bro! So, yun yung pagtanggap na lang. Unang sabog yung kotse ko. Tapos, nasabog din yung isa pang kotse. Ibang story naman yun. So ngayon, yung mga neighbors mo, they know who you are. Bumibili na sila sa akin. Ng ano? Mga herbal medicine. Mga herbal medicine. Oh, maganda negosyo. Maganda naman. As long as you don't step on anybody. Okay. Ikaw naman, Nick, nung lumalaki ka growing up in the hood, did this, paano ko sasabihin, did this shape the fact na kahit di ka nagra-rap, it opened your eyes to being aware of hip-hop music? Oo naman. Ang ano lang naman kasi it's like, walang nagsisimula. Walang yung tipong mag-guide sa'yo kung paano papunta doon. And then, yun nga, nung nakilala ko sila, and then meron din kami... No. Gusto ko muna yung storya mo. Ayoko muna na yung kasama sila. Ikaw, nung lumalaki ka, di ba? Sabi mo, lumaki ka na expose ka sa MS-13, expose ka sa mga gang. Anong pakiramdam nun? Nakakakaba everyday. Everyday I go out sa bahay. Kasi dumating ako dito 16 and then wala akong idea. Oo, binata ka na nun. Wala akong idea kung sino sila. But, katabi ko sila, katabi ko yung neighborhood nila, and then I go with other people na nakalaban pala nila. Shit. So, alam mo yun, nagtutalk shit sila sa isa't isa. And then, itong grupo to, gusto nila ako sumali doon. Itong grupo to, gusto sumali ako doon. So I go, no, I just wanna be neutral. So, anywhere I go, cool ako. So, yun yung naging setup namin. So, kasi nakatira ako sa mga Bloods. Yeah. Yung mga nakasama ko naman, yung mga nagtatato sa akin before, is from Crips. So, syempre, talk shit silang dalawa. So, parang nagtatalk shit lagi. Pasok sa kabila. Pero yun naman sarap sa pagiging Pilipino eh. Kahit sino pwede natin samahan. Kasi may mga kaibigan din akong itim. Hindi ako allowed to say the N-word, pero I'm allowed to say ninja. What's up, ninja?
pero nandun ako, tatambay ako and all. So ikaw, single ka nito nung time na nangyayari to? May asawa ka na nito? Sakto lang. Meron. Sakto lang. May girlfriend. May ganun. Tapos, ba't mo naisipan umalis sa neighborhood na yun? Kasi, again sa mama ko sa totoo. Kung nanonood yung mama ko, alam naman niya yun eh. Nung bata ako, kasi I had my first LA tattoo when I was like, hindi naman batang siguro 19 na ako nun. Matanda ka Mas na. nakita niya ako natutulog ako kasi nga I live with her. Tinakat niya ano, yan. So I was like, sabi ko, wala yan, ganyan, marker lang yan, ganyan. Tapos hindi siya naniniwala, and then every day, she's trying to erase it habang natutulog ako. Binubura. Every day, pag natutulog ako. So, nag-decide ako na kailangan ko maging independent kasi ano lang ako eh, my mom is a single mom and then God bless her, yeah. Only child lang ako. So kayo dalawa. I need to learn Ang it. tigas. Dalawa na lang kayo, iniwanan mo Hindi pa. lang din may mga brothers niya. Okay. I mean, neighbors. Okay. Okay. Pero ako kasi, wala akong pinsan dito. Right. Wala akong kaibigan na nandito na kasing edad ko, whatever. So I need ikaw to lang explore. talaga. In-explore ko talaga yung sarili ko para magkaroon ako ng friends. Para hindi yung... Kasi I've been like... Siguro nung 16 ako hanggang 18 ako, wala akong kaibigan. Lagi lang ako nasa bahay, computer, kung ano man yung mga usong social media noong mga time na yun. And then syempre, kailangan ko rin explore yung sarili ko. Were you writing poems at this time? Hindi. Wala talaga. I'm just listening. Damn. Listener lang talaga ako. Listener lang talaga ako sa rap music since nung bata ako. Pilipino man at English. Pero syempre, nag-more in English nung nilipat ako dito. And then, yun na. So, yun na nangyari. Like, parang everyday sa buhay ko lagi lang hip-hop lang. Tapos day job? Nagtrabaho ako sa sa downtown LA. Parang messenger. This was after you left your mom? Or while with your mom? When I left my mom. Okay. Yeah. So tapos, umalis ka na sa pader ng mami mo. So siya iniwan mo sa gang area. Okay naman dun eh. So, saan ka lumipat? Pali-palipat eh. Lumipat ako sa mga tropa ko. Okay. Then nagkaroon ako ng tropa. And then we lived sa Melrose. Bandang Melrose and Virgil. Sa bandang... I don't know kung Pilipino taong pa rin ba yan? Melrose and Virgil. Northern Philippines. Paalis na. Parang gano'n. Tapos yun, doon ko natutunan lahat. I learned everything. And now, when you settled down, nung nag-asawa ka, were you ready? Hindi. Nobody's ready. Wala naman. Yun lang mo So bakit kayo nag-asawa dalawa? Kasi gusto namin di maging ready. No, girlfriend. Ganun talaga eh. Ikaw, sinabi mo sa'yo, pakasal tayo. Commitment na rin sa... Sabi ko, ayoko na ng mga side bitches eh. At dito na ako sa main. So, committed na ako. Switch on ko na yung commitment ko. Ready na ako. Ayan, narinig mo pa. Ulit-ulitin mo to, kay Mac. Yeah. Ikaw naman, Nick, ba't mo naisipan mag-asawa? Time na rin eh. Time na. Kasi like, hindi naman sa getting old, pero most ng mga kaibigan ko kasi they have babies na and everything. Tapos ako, nasa 30s na. Wala pa rin akong baby, wala pa rin. Ano mo yan? Like, So may baby ka na ngayon? Yeah. Oh, yari ka. Ilan taon ka na? Bata pa naman tayo. Ako, 24. 24. May live-in partner na ako. Pero ayoko pa ngayon, sa ngayon di pa. Gotta put a ring on it. Oo. So, hindi kaya ako tinatanong about settling down because para sa'yo, Raymond, it changes the game pag may asawa ka. All of a sudden, ang decision mo, hindi kalahati na lang. Hindi na isang buo. Yeah. Diba? So, sinetap ko lang para sa'yo yung tanong na to. Galing, no? Galing mo na setup dyan. So, kaya sinisimulan nyo itong West Side shit, all that stuff. May ka-live-in ka, may asawa tong dalawang to. Nakikita nyo naman siguro ng ka-live-in mo kung anong ginagawa nyong lahat. Very supportive. Very supportive. Yeah. She sings too, for the hooks. For us. Sa mga hook. Shout out Martina. Shout out sir, Labi. out, Sa mga Martina. hook ng kanta namin, minsan siya kumakanta. Yun. Ang galing, no? You know what? See, this is something that people need to know. Na this community really help each other out. Diba? You guys help each other out eh. Sa mga bagong sumasalta na hindi nila alam kung saan sila magsisimula. Ikaw ang nag-guide kay Nick. So I'll ask you, where do they start? DM mo kami. Doon nagsimula yun eh. Yung kay Nick. Hindi, let's say wala kayong dalawa. Ako wala. If they want to start on their own, hindi ikaw ang Tulad ko, ako nagsimula ako mag-isa lang, wala akong kilala. Nakinig ako ng beat, sabi ko, nauuso kasi lalo na nung pandemic yun, nauuso yung mga, ang dami lumalabas sa bagong rapper nun eh.
Tapos sabi ko, ako nga rin, kaya ko naman yung ginagawa nila. So, nagli-list ka ng mga beats? Nagli-list lang ako ng mga beats, yeah. Yun, ginawa ko lang, sinulatan ko, binigyan ko ng oras. Finally, binigyan mo na ng oras. Kasi kanina walang oras, di ba? Wala, puro kalokohan, puro ano rin. So yun, binigyan ko na ng oras. Tinutukan ko hanggang sa nakabuo ako unang kanta. Ano feeling nung nakabuo ka ng... Masaya, maganda. Music video agad. Nag-shoot kami kahit phone shots lang para kahit papano maayos yung presentable yung kanta ko. Ayun, pinost ko sa YouTube. Maganda naman para sa first na kanta ko. Natuwa ako dun. Yung mga yung mga ganyan, di ba? Like kinikwento ni Raymond, from start to finish, ginawa niya, tinutukan niya, nag-focus siya, nag-list ng beats, finally, hanggang YouTube. Kumbaga top board yun eh. In Spotify mo ba? Lahat? Ginawa mo? Ngayon ko na lang in Spotify. Okay. Ngayon na lang. Are you guys making your own beats now? Or you guys buy beats? We have a new producer now for the beats. So we have some game that we're gonna drop right now. So if you list your beats, cool. Tapos ang ginagawa namin nun, we remake those beats. We send them to the producer, and then so we get rid of the copyrights. Now, let's talk about that. Yung sa mga hindi nakakaintindi ng leasing of beats. Why is it a good start? Why is it not a good start? A good start kasi affordable. Pwede ka na. What does it mean? Sa mga hindi nakakaalam, sa mga gustong pumasok sa hip-hop. Affordable meaning... And ano ba yung lease? Actually, yung ibang tao kasi, if you're starting up, mostly ang ginagawa ng tao, kinokopya nila dina-download nila yung MP3 nung nasa YouTube. So like YouTube to MP3. So, meron tags yun, pero if you just wanna use it and then spit on it, pero hindi mo re-release, or maybe just a mixtape. Pang-practice lang. Pang-practice. Yun yung magandang way. Tapos, the next step after that is to lease it para mawala yung tag. And then, you're helping out the producer that made that beat. And, nagbabayad ka sa kanya, you leased it. Pero, meron mga terms dun na, say, 10,000 plays only, 100,000 plays. Yeah. There's my limit dun lease. So, tapos pagtapos naman nun, meron naman exclusive. Sa'yo na yun. So, sa'yo na yun. Pag binili mo yung beat na yun, exclusively. Wala nang pwedeng wala na. Only for you. So, it's always gonna be a negotiable term between, the beat maker and you. Kasi hindi nila lagi sinasabi yung magkano yun eh. Usually, $500, $300, even, $2,000 for one beat. So now, kung meron kang the next game on top of that, kung meron ka talagang gumagawa ng beat, kasi we tried to make our own beats, ang hirap, matagal. So, ano yung process namin. So, ngayon, meron kami producer. Ang bilis din gumawa. Shoutout si Jire. Yeah. Yun na yung siguro next episode namin, kasi ginagawa namin, we remake the beats. Right. Now we're gonna create our own, like from the hook. Yes. From the hook. No? That's something we're gonna need to explore. Pag ba nagsusulat kayo, do you start with the hook or you start with the bars? Both ways sometimes. Anong Ako inspiration mostly hooks ako. Hook. Do you sing? I sting like a bee. Sinimulan na natin recently. We started singing. Recently lang. Walang auto-tune, ha? Meron na little bit. Pero skeptical siya kasi, bro, kailangan mo lagyan ng auto-tune to agad. Bakit? Ba't may limit? Ako kasi hindi ako makanta eh. Rapper ako pero gusto ko matry eh. Tumon-tumo, no? Trinatry ko, medyo pangat sa tenga. Para sa'yo? Para sa akin, lalagyan ni Mac ng konting auto-tune ngayon. Ikaw, Nick, kumakanta ka? Hindi. Sa karaoke lang siguro. pero pwede pa rin, di ba? Pwede pa rin, di ba? Si John, yung kasama nating isa, nandito. Nabanggit nyo kanina, he plays drums. Yeah, drummer namin yan. Is he part of the crew maliban sa security? Yeah. We're gonna have projects. Yeah. Kaya ako tinatanong, I had Ryan Hirado. Siya ang musical director ni na Skasta Clean, sina Flo G. I had him here sa podcast. And sina Skasta, sina Flo G, when they go out, full band talaga sila, di ba? Yun yung gusto namin ma-achieve. And you have a drummer already. Some of the songs, like, it really goes well with the band. Yeah. So, shout out kay John Paul. Mas buhay na buhay, no? So ngayon, palaki ng palaki. How can you guys control it? Or do you guys have any plans of controlling it? Because you have to admit, di ba? Pag lumaki ang West Side shit, magano yan, magkakaroon ng mga factions yan. Di ba? Are you ready for it? Yeah. We're ready for that. Parang,
I guess right now, kung sino ka, you just attract, what you are energetically. Pag hindi nag-a-align yung isang tao, hindi na agad nagja-jive eh. So, dun pa lang aware ka na okay, you know what, eto na yung exclusively, kung if you think like us, then join us. This not a group, this not a close group. Parang if you have the winner mindset, come win with us. You know? Yeah. Wala nang competition against you. Hindi na ako mas magaling sa'yo. Wala akong mas magaling. Maganda nga sinabi, competition against yourself. Mas magaling ako kahapon. Sa sarili ko na lang. Yun. Pero, circle, ganda. collaboration na lang agad lahat. Ang dami namin collaboration, kuya, with like people in the Philippines, rappers in the Philippines. Parang like, Or how about collaborations with rock bands? Let's say, this is gonna happen soon too. Diba? Si Shay, shoutout Shay. Nagpunta akong event na, daming, di ba mga banda doon. Yeah. So, mga kilala. So, we jive. Sabi ko, sabi nag-offer sila, we can band set up this song of you, So, exciting. Ang hook nasa banda, ang lyrics nasa hip-hop artist, di ba? Ang bars nasa hip-hop artist. Sabi ko nga rin kay Shay, I know it's all rock bands, pero inject one of those hip-hops, Yun na nga eh. Meron... Disruptor. Ako kasi mahilig din ako sa sa hip-hop. Kasi hindi rin ako marunong kumanta. So yun lang ang alam kong marunong ako sulat ng kanta pero hindi ako kumakanta. Kaya mas madali sa akin mag-rap. Di ba? Para sa akin. And para akong closet rapper kasi yung industry ko dito ako sa mga pop, sa rock na lahat puro kumakanta. Pero minsan nakakasingit naman din ako ng pa-konting-konting rap. Ganyan din naman tayo eh. Kami yung mga rapper, like, kumakanta rin kami mga rock, mga ganyan. Di ba? Jam din kami ng mga ganyan sa kotse, minsan nakikinig din kami kasi may iba-iba yung lyrics tsaka iba-iba rin yung matututunan mo eh. Yeah. Bawat ganda eh. So ikaw, ang ganda eh. Hindi ako nahuli yung dalawa yung sinabi ni Nick. Hindi, kaming mga rapper. So, kailan mo inakap Gandang tanong yan. na rapper ka na? Since nung araw na nirecord ko yung Amen, bro. since yan. Ayos pala. Yun Yun talaga. Kasi, like I said nga, hindi ko akalain na kaya. Pero, nasa utak mo lang yun. Lahat naman kaya. Tsaka yung boses niya, parang pang-rapper talaga. Lalim. Oo, lalim eh. Final words. I'll let you do the final words. Mac, I wish you guys all the best, no? Pero final words, what do you want to say to our viewers? Na pati yung mga parents nila who think hip-hop isn't good for kids. Because for me, and ako mauna na ako dahil I am the dad of a hip-hop artist. It's a good way for my son to express himself. Yun ang sa akin. Oh, your take. Sa mga parents naman, marami tayong ganyan dati. Well, ewan ko nga ngayon kung meron pa rin silang mga bawal to, bawal yan, don't listen to that. Usually, normal lang naman siguro sa parents yun eh. Ang ano lang dun, just be selective on the music that you're listening to because everything is a program. Pag Ganda. pinapakinggan ng anak mo yung program na yan, about this, about that, about drugs, about that, di yan yung i-install sa kanila. Galing. Pero kung kami, parang nagsusulat kami ng bars nito, we catch all the negative things, tanggalin namin yun, palitan namin ng positive kasi Panalo. we always wanna Garbage in, garbage out eh. Diba? So, filter nyo na yan. Gusto namin ano yung sabi mo? Bars mo yung... Mag-inspira. Sige nga, spit mo nga. Spirit nga. Ano yun? Ang aking enemy. Ma-inspira at matindihan ng mga enemies. Bote ng Hennessy ng katabi ang kakampi. Kailangan mag-decide yung feelings ko ay tinabi. Yun lang. So parang para ma-inspire yung mga enemies. Imbes na awayin namin yung enemies, inspire na lang namin sila. Oo, para peace na lang, di ba? Yun yung sa akin. Yun yung sa akin. And ikaw, what's your desire for this movement? Gusto ko, kasi sobrang daming talent dito sa, lalo, let's talk about Filipinos dito sa LA, mula sa Long Beach, LA, ang daming magagaling talaga. So, gusto ko marinig sila ng mga ibang Filipino din, mabigyan din sila ng liwanag, ng spotlight kahit papaano. Deserve namin. Galing. Deserve namin kami. Nick, working with Mac and Raymond, how can you endorse both of them sa mga baguhan na katulad mo?
Anong experience mo? Paano ko sila i-endorse is like, I always tell people na kung kailangan nyo ng tulong in any how, kung paano sila mag-rap, huwag silang mayang lumapit sa akin, and then I'm gonna make a bridge para sa kanila, makapunta sila. Kasi like, may mga tao na hindi sila close, and then close ko, and then gusto nila maging ganyan, ginagawa ko, binibridge ko sila para sila mag-connect sa isa. Ganyan talaga dapat kasi yun naman nagsisimula yun kasi hindi mo naman pwede i-direct kasi yung iba nahihiya. Ako kasi yung iba nga nagdadoubt sa sarili. Yeah. So, tinabi ko, tingnan nyo nga ako. Nasaan ba ako a month ago? And now, nakita nyo ko sa stage nung last time na Right. Like, nobody knows I'm gonna sing that event nung time na last na event namin. Ayaw. Yung mga kaibigan ko lang nakakalam pero most ng mga kaibigan ko outside of my group, hindi nila alam na kasama ko doon sa kanta. I just grabbed the mic and then nagulat sila. Kumakanta na ako. So iba baka, sabi nga niya, iba ka kahapon sa ngayon. Kumbaga, pwede mong baguhin yan in one day. Transition mo ng one day. You wanna bring it home? Every day nag-evolve. Every day umaangat. Every day gumagalaw. Every day nangangagat. Every day, every motherfucking day. Level up. If you're always staying on your same place, talk to yourself, look at the mirror. Parang isang game. Because life is a game. Yeah. Avatar lang tayo, we play this game. It's up for you kung ano yung gusto mong laruin. So, in every game, there's levels. So, you gain experience, you take the money, you kill the boss to get on the level. The second level is just, sa buhay, apply mo yun, just gotta level up. Actually, dun yung kill the boss na symbolism, that's your self-doubt eh. Even your old self. Yeah. Diba? You have to Mahirap kill that. yun, minsan. Patay mo lang. Yeah. Try. Nick, Raymond Mac, West Side Shit, out soon. Thank you for coming. Thank you. Chillest. Abangan nyo guys ha. Gagawin natin to.